Circa 1980s, nagkaroon ng mass panic o hysteria dito sa lugar namin. Kasi may nakakita di umano sa isang manananggal sa may bukid. Yung pang-itaas na katawan, hinabol daw sila at ayon sa kanya, kay Robert, dinagit nito ang nakababata niyang kapatid na si Myrna. Kilalang masunurin at masipag na bata si Robert kaya lahat naniwala sa kanya. Kaya rin ang lahat ay natakot. Sa kabila nga lang ng takot, hindi pumayag ang mga kalalakihan na hindi mahanap si Myrna, buhay man o patay. Sinuyod nila ang kabukiran, mga kakahuyan, pero walang bakas ni Myrna, unang nasabing manananggal. Wala pa rin namang kumestyon kay Robert noon. Siyempre, manananggal ang kumuha kay Myrna. Marahil nasa malayo at liblib na lugar pa ang kuta niya. Kaya minabuti ng ilan na ingatan na lang ang iba pang mga bata para wala nang matulad kay Myrna. Hindi na maaaring lumabas sa mga bata pagpatak ng alas 5 ng hapon. Walang kumontra, lahat tumangulang. Kasi para rin lang naman sa kaligtasan ng lahat yun. Makalipas ang 3 buwan ay nakita na lang ang agnas niyang katawan sa sapa, malapit sa palayan. Nakatimo ang kwentong to sa isip ko at ng mga kuya ko hanggang ngayon. Pero hindi katulad noong bata pa kami na tuwing mababanggit ang kwentong ito ay nababalot kami ng kilabot. Nang malaman namin kung ano ang totoo at mapatunayan namin mismo, mas tumibay ang paniniwala namin na mas matakot tayo dapat sa kapwa natin, tao. Totoong nawala si Myrna. Totoong nakita ang katawan niya sa may sapa. Pero ang hindi totoo ay kung sino ang dahilan ng pagkawala niya. Hindi yung manananggal, kundi ang sarili niyang kuya, si Robert. Oo, tamang narinig niyo, si Robert na kilalang masunurin at masipag na bata ang dahilan ng pagkawala ng bunso niyang kapatid. Pulis si Lolo nang mangyari ito at si Papa pa lang ang anak niya at nakatira pa sila malapit sa palengke, malayo sa baryo nila Robert. Pero dahil sa baryo lumaki si Lolo, siya ang madalas lapitan ng mga taga doon pag may problemang hindi kayang solusyonan ng barangay. 1 taon bago mawala si Myrna, 6 na magkakaibang tao ang dumulog kay Lolo hingil sa problema nila kay Robert. Lahat kasi sila, nahuli nila itong may ginagawang hindi maganda sa mga alaga nilang hayop. Ayoko na lang sabihin pa yung mga ginawa niya pero basta, bilang dog lover, masakit sa puso talaga. At dahil na rin 80s nangyari ito at nasa Pilipinas tayo, yung ginawa ni Robert hindi binagyang pansin ng barangay. Hayaan lang daw muna kasi bata eh. Ano raw bang gusto nilang gawin ng barangay? Si Lolo din naman aminado na hindi niya rin alam ang dapat gawin. Apologetic naman ang nanay at tatay ni Robert at katulad ni Lolo, clueless din ang mag-asawa sa kung ano bang nararapat na pagkastigo sa anak nila. Kaya lang, nung ika-6 na yung nag-report kay Lolo, doon na siya nabahala. Kasi kumbaga, nagle-level up yung ginagawa nito. Doon na siya nag-decide pati ang tatay mismo ni Robert na kausapin ito at bigyan ng ultimatum. Na oras na ulitin pa nito ang ginagawa, dadalhin na siya ni Lolo sa simbahan para doon na muna manirahan. Magiging sakristan ba siya? Siguro dahil bata pa si Robert noon at takot pa siyang mawalay o malayo sa mga magulang niya, nagtino siya.
Well, siguro hindi na lang nagpahuli, no? Ewan. Basta, ika ni Lolo, nang mabalitaan niya ang pagkawala ni Myrna, naisip niya agad na bullshit yung kwento ni Robert tungkol sa manananggal. Hindi niya lang alam kung paano patutunayan na yung 11 taon na batang yon ay makagagawa na ng krimen. Sa free time naman ni Lolo sumasama siya sa paghahanap kay Myrna pero wala talaga. May pagkakataon din na sinusundan niya si Robert sa mga pinupuntahan nito pero wala pa rin siyang napala. Kaso nang matagpuan ang katawan ni Myrna sa sapa at makita ni Lolo ang kalunos-lunos na sinapit nito, doon niya napatunayan na ang kahayupan at kasamaan ay walang pinipiling edad yan. Kahit bata pa, posible yan. Yung 6 din na nag-report kay Lolo ng ginawa ni Robert sa mga alaga nila, sila mismo ang nagpunta kay Lolo ulit nang mahanap ang katawan ni Myrna sa may sapa. Kasi yung ginawa ni Robert sa mga alaga nila noon, ganun din, pinagsama-samang ginawa kay Myrna. Ang kaso, hindi nila alam paano uusigin si Robert, paano siya pananagutin, hanggang sa mag-2010. Nasa early 40s na ata nito si Robert at may sarili ng pamilya. May 5 anak na siya at ang bunso niya ay babae. Nag-iisang babae, prinsesa nila. Lahat ng gusto na susunod. Pero isang araw, naalimpungatan kami nang may sumisigaw sa gate. Yung asawa ni Robert, tinatawag at nakikiusap kay Papa. Ipag-drive daw sila ni Papa pa ospital. Karay ni Robert ang bunsong anak niya. Balot ng dugo ang kabilaang braso niya, maging yung bata. Hinila naman ako palayo ni Mama kasi lalapit sana ako kasi may nakita akong bumubulwak sa pagitan ni Robert at ng anak niya. Ang tito ko na nursing graduate at papunta pa lang sana sa review center noon ay hindi nakapag-review ng araw na yon kasi pinasama siya ni Papa sa sasakyan. Si tito ang tumakip sa bumubulwak na dugo. Ang nakakalungkot, hindi nakaligtas ang anak ni Robert. Pero ang gumulantang sa buong baryo nang sunduin ng police mobile ang panganay niyang anak. Matanda lang siya sa akin ng 5 taon. Kasing edad siya ng ate naming panganay. Nagwawala ito bago maisakay sa mobile. Ang paulit-ulit itong sinasabi na ang gumawa nun sa kapatid niyang bunso ay ang manananggal. Yun nga lang, kahit anong pagtanggi nito at paggawa ng kwento, maraming witness sa krimen na lahat tumistigo maliban sa isa. Mula sa nanay at 3 pa niyang kapatid, siya ang tinuro na gumawa nun sa bunso nila. Ang kahit kailan hindi nagsalita ay si Robert. Sabi ng tito ko, marahil nagulat si Robert. Hindi niya lubos akalain na katulad niya ang panganay na anak. O siguro, kinakain siya ng sarili niyang konsensya. Kasi alam lahat namin sa baryo kung gaano niya kamahal ang bunsong anak niya. Marahil hindi niya lubos akalain na mamamatay ito sa kamay ng sarili niya ring anak. Katulad ng ginawa niya kay Myrna. Ito yung pinaka-final blow. Yung injuries ng bunso ni Robert nung nakiusap si Lolo sa isang pulis sa bayan kung pwedeng ikumpara sa injuries ni Myrna, halos magkapareho, lalo na yung dahilan ng kamatayan ng 2 biktima. Sabi nga nung pulis na pinakiusapan ni Lolo, bakit ganun? Pero hanggang dun na lang yun, walang nag-connect. Wala ring magawa si Lolo. Ang shitty ng sistema natin Pero hindi man nakuha ni Myrna ang nararapat na hustisya sa sinapit niya. Naniniwala kami nila kuya na nagdurusa si Robert mula nang mamatay ang bunso niya magpahanggang ngayon. Yes, buhay pa siya hanggang ngayon.
Sabi ni Lolo dinala sa Boys Town ng panganay niya. Oras na mag-18 ito magkakaroon ng evaluation tungkol sa mental health nito at mukhang hindi ito pumasa dahil ang usapan dito sa amin noon ay nasa isa na itong mental facility. Hindi pa rin nag-iisang taon mula nang mamatay ang bunso niya, inawanan siya ng asawa niya kasama nito ang natitira pa nilang mga anak. May trabaho pa rin si Robert, pumapasok pa rin siya araw-araw pero wala na yung dating sigla niya. Parang pumapasok na lang siya at nagtatrabaho para mabuhay. Tumatawa si Lolo at maging si Tito nang ikwento niya itong parteng to. Kinausap kasi siya ni Robert. Hiniling niya kay Lolo na siya umano ang kumalabit ng gatilyo kasi pagod na siyang mabuhay sa mundo. Wala nang pinakamamahal niyang bunso. Tapos iniwan pa siya ng buong pamilya niya. Nang tanungin ni Lolo bakit idadamay pa siya nito, bigla itong umiyak. Hindi daw kasi niya kaya. Walang bayag ang gago.